Hello mga langga! Welcome back to my channel! At yes! For today's video, meron na po tayong intro video clip! Nakapag-isip-isip na rin po ako na why not gumawa ako ng video clip, intro video clip para sa vlogging. At yun, nakagawa na rin ako. At kung bago ka pa sa channel ko, lalo na tapadpad ka sa channel ko because of the topic below, hope you consider subscribing. It's a kind help po para mag-grow ang channel ko po. Thank you. Ang topic natin today ay 6 tips kung paano mag-ipon. So kung gusto nyong malaman kung ano ang naging sekreto ko, kung paano ako nakapag-ipon, just keep on watching. Stage na kayo ng buhay nyo na palaging gipit, gustong mag-ipon pero hindi matuloy-tuloy yung ipon plan. Well, I was like that before. One of my biggest goal talaga na makapag-ipon, merong magandang savings. Pero yung ipon plans ko ay laging nag-fail. But, hindi talaga ako sumuko. Like, pinush ko talagang mag-ipon until such time na na-discover ko na yung 6 tips kung paano ako nakapag-ipon consistently. Ang pag-iipon guys ay inuugali po yan. Inuugali. Number 1, ugaliing maglagay ng bill sa wallet. Any bills will do basta malinis at bago. This bill is manifesting na always kang may pera. At ang rule is, never gastusin as much as possible. Huwag gastusin. This is somehow a challenge to yourself na hindi lahat ng pera ay ginagastos. So what I did is, nagsimula ako sa maliit na bill. Nilagay ko sa wallet ko. At as much as possible, hindi ko talaga ginastos. Though, yung sa simula for few months, nafe-feel talaga ako like, nagigipit ako, last money na, kinakount ko kasi siya as last money sa budget ko. So, yun pala, yung sekreto doon is, wag mo siyang i-count as your money for the whole month. So, nandun lang siya manifesting na yung wallet mo ay laging may pera. Sa umpisa, mahirap, but later on, I know na makakaya mo. Mag-umpisa ka sa like 50 pesos and then mag-upgrade ka to 100, to 200, 500, o kaya 1,000 if kaya. But personally, consistent ako sa 100. Number 2, ugaliing magplano ng budget. Kapag naka-budget yung pera mo, nalalaman mo kung saan napupunta yung pera mo kasi nga, you have the list kung saan dapat siya napupunta. At kapag hindi naka-budget yung pera mo, lagi kang napapagastos ng bigla-bigla at wala sa plano. Tapos mapapagastos ka ng hindi mo naman kailangan. Ending, kapag naubos na yung pera mo, magiging si Madam Auring ka na. Kasi hinuhulaan mo na kung saan napupunta yung pera mo. So, hindi mo na alam saan kaya yung napunta. Ano kaya yung ginastosan ko? Ganito, wala mo kang binili, pero mayroon kang binili. Kasi nga, wala sa plano lahat. Number 3, ugaliing huwag magastos. Kung sadyang maliit ang pera mo, anong sense ng pagiging gastador mo? Diba? It doesn't make sense. So, kapag inuugali mong magastos, kahit maliit lang yung pera mo, maliit lang yung sahod mo, mababaon ka talaga sa utang. Kasi nga, laging kinukulang yung pera. So, tip lang, huwag kang gumala ng gutom. Ugaliing huwag mangutang at huwag magpautang. I'm not sure if this is applicable to you. Kasi sa akin, hindi ko ito ina-apply before. Nung na-learn ko siya, mas naging malaking tulong siya para mabuo ko yung emergency fund ko. My mom said na for us to improve our lifestyle, our situation, minsan kailangan talaga nating umutang. But we have to make sure na we are fair enough naman na maging good payer sa taong pinagkautangan natin. It's okay naman po na magpautang lalo na extra money mo ito. But why not ipunin mo ang extra money mo for your future use? At okay lang po talaga if talagang nakakatulong sa tao
But if yung taong uutang nito ay gagamitin for vices niya, it's a big no. I have a friend before na umutang siya sa akin kasi meron siyang kailangang bayarang tao na pinagkautangan niya. And I know na yung perang inutang niya sa taong yun ay pinag-shopping lang niya. And then, here comes na naningil na wala siyang ibabayad sa taong yun, naghiram siya sa akin. Actually, that was not the first time. Lagi yung nangyayari. So, I learned my lesson na huwag i-consider yung mga taong ganun because you are not helping them. Until such time na ako rin ay naging biktima nun, umutang siya ng medyo malaki, tapos hindi na niya ako pinansin. So, I learned my lesson na huwag i-consinti yung utang habit niya kasi nga, mababaon siya sa utang. Number 5, mag-set aside for savings. Set aside an ideal percentage na mapupunta sa savings mo. So, wag mong isipin na ganito yung ilalagay kong amount para mabilis dumami yung ipon ko. But later on pala, kailangan mo pala yung perang yun. So, wag ganon. Like, idea lang talaga siya na pwede mo siyang kalimutan dahil yung pagsisavings, meaning, hindi na yung part ng daily or monthly budget mo. Kasi para na yun siya sa future use. Mag-set aside ka lang ng kahit anong amount na reasonable na hindi mo siya pwedeng gamitin sa any purposes. You must be committed every month na mag-set aside ng amount na yun at i-sustain for like at least a year para makita mo talaga yung effort, yung result ng pag-iipon mo. At pag nakita mo na yung ipon mong amount for the whole year, ay talagang mai-encourage ka na ituloy-tuloy yung pag-iipon. Last but not the least ay ugaliin ang delayed gratification. Ano ba yung delayed gratification? Ito yung mindset na kapag meron kang financial blessing, itabi mo muna yung pera. Huwag mo nang reward sa self. Huwag mo nang ganon. Example, kung meron kang bonus, if you can receive extra pay because meron kang naging OT, diretso mong itabi yung amount. It's one factor na mas mapabilis ang pag-grow ng money mo. Kasi nga, di ba, sa monthly mo is konting percentage lang naman yung napupunta for savings. But here comes to the bonuses, diretso mo ilagay. At yun po ang 6 tips ko sa inyo kung paano makapag-ipon. Kung sabihin nyo na, well, madaling sabihin yan kasi malaki ang sahod mo. Believe it or not, nag-start po ako mag-ipon nung ang sahod ko ay 5,000 plus na lang. Kasi nga, nabaon din po ako sa utang, sa mga salary loan, at saka naging victim ng pyramiding scheme. So, after ng mga deductions, yung monthly salary ko na lang ay 5,000 pesos. At sinabi ko sa sarili ko na kahit 5,000 yung salary, kailangan ko talagang mag-set aside ng amount at kailangan ko nang mag-start now. Hindi ko na aantayin pang tapos yung loan ko, tsaka na ako mag-ipon. Kasi kahit 100,000 per month pa yung sahod mo, if hindi ka nag-iipon, hindi ka talaga makakapag-ipon. Yun yung naging light bulb ng moment ko na yun. So, I pledged myself na every monthly salary ko ay mag-set aside ako ng 500 pesos for my savings. So, halimbawa, yung sahod ko is 5,600. So, monthly savings ko ay 500 pesos. So, iniisip ko na lang na yung sahod ko is 5,100. Doon na ako nag-start ng budget ko. Tithes, yung para sa mga insurance, para sa lahat, pinagkakasya ko. Yun nga yung sabi ko, it doesn't make sense na gagastos pa ako na 5,000 na lang yung sahod ko. So, hindi na ako nakakabili kasi nga 5,000 na lang yung sahod ko. Pero nung inugali ko na yung pag-iipon, every financial blessings, kapag meron akong bonus, may 30th month pay, diretso talaga siya sa savings ko. Tapos, baka sabihin nyo naman na, Madaling sabihin yan kasi wala kang mga responsibilities, wala kang anak, blah blah blah, ganito, ganyan. well, ito lang yung masasabi ko. Kahit ilan pa siguro yung magiging anak ko, for sure na makakapag-ipon ako ng paunti-unti. Kasi nga, sabi ko kanina, Ang pag-iipon po ay inuugali. until now po ay hindi pa rin po ako financially free. Soon enough ay magiging free din ako sa mga utang na yan. And I'm manifesting it in Jesus' name. I believe na kapag sinimulan mo na ngayong i-apply at iugali yung 6 steps na yon para makapag-ipon,
soon enough ay makakamit mo na rin yung financial freedom mo. Hope na-inspire ko po kayo at may natutunan kayo sa video na to. Please like at comment down below if meron kayong suggestions kung ano ang magiging next topic natin for the next vlog. Thank you so much for watching mga langga!